Hello everyone! Para sa birthday ng daughter ko, naisipan kong gumawa ng 3D wooden arch para sa backdrop niya. At first, nilayout ko muna sa scrap na plywood yung shape ng arch. Buti na lang kasama ko si Ivan sa shop. May ginawa siyang DIY jig para makakagawa ng consistent na radius. So using a router, ginawa muna namin yung curve na magiging guide ng shape ng arch para consistent yung shape and yung curve. So napaka-helpful nung jig na ginawa ni Ivan para makat yung arch. Since ang design ko ay 2-piece arch, para mas madaling i-transport, hinati namin ito sa gitna at syempre para hindi masyadong mabigat kapag isang buo yung arch. After ma-establish yung curve, nilinis namin ulit gamit ang router para mas smooth at consistent yung shape. Ayan, meron na tayong first half. So, kailangan lang ulitin to para makumpleto yung full arch. Next naman, ginawa ko yung back panel ng arch. Rough cut muna gamit ang jigsaw. Hindi pa kailangan perfect yung curve dito dahil lilinisin pa natin yan later gamit ang router. So, kailangan ulit talaga ma-establish yung arch natin sa likod para mag-match sa harap. So again, after nung jigsaw, gagamitin natin ulit yung router para ma-establish na yung smooth curve ng back panel natin. So parehong-pareho yan ng front piece at back panel dahil ginamit natin pang template yung front piece. Dito naman, ginawa ko yung internal framing ng arch. Unfortunately, hindi ko na na-video lahat ng paggawa ng frame. Pero parang staircase yung arrangement niya sa loob. Diyan nakasupport yung different layers ng front face ng arch. Once na-assembled na, tinayo muna namin yung dalawang halves para i-check kung properly aligned sila. Importante sa akin na pag pinagdugtong yung dalawang pieces, pantay yung arch at malinis pa rin tingnan yung connection sa gitna. Then, nilagay ko yung flexible plywood sa sides. Medyo challenging yung part na to dahil ako lang mag-isa. Pero dahil flexible yung plywood, kaya siyang sundan yung curve ng arch. And yun, medyo nagtagal ako pero natapos ko pa rin. After that, tinakpan ko naman yung layered faces no, isa-isa. So medyo matrabaho din to kasi yung rubberized na plywood, kailangan mo lagyan ng wood glue isa-isa, tapos i-staple mo. At syempre, hindi perfect yung finish. May makita kang small gaps at nail holes. So gumamit ako ng DAP paintable caulk para linisin yung mga joints. Paintable siya unlike regular silicone na mahirap pinturahan. Then same process ulit sa kabilang half naman. So hanggang sa matapos siya. Sa likod naman, minarkahan ko kung nasaan yung internal framing para alam ko exactly kung saan ilalagay yung screws through the back panel. That way, secure that solid yung buong structure natin. And then, itong mga openings na ginawa natin sa likod, surprisingly, sobrang useful pala. Medyo may weight pa rin kasi yung bawat half. So, ginawa ko silang parang built-in handles para kaya mong buhatin kahit mag-isa ka. Naglagay din ako ng bigger access opening malapit sa connection para kapag nakatayo yun na yung dalawang halves, maabot natin sa loob at may screw sila together. After applying DAP, ayan, wala na halos makikitang gaps at ready na for paint. Pero hindi pa tayo tapos. Solid pa yung back panel sa opening ng arch, so kailangan pa natin tanggalin yung center portion para maging na siyang totally arch. Jigsaw muna for the rough cut, then router ulit para magkaroon tayo ng clean and smooth finish. So, kita nyo naman guys, kaya kong buhatin mag-isa yung arch. So, kailangan lang natin gumamit ng mga clamp and blockings para makapagtrabaho tayo ng safe. So, importante guys dito yung safety nung gumagawa. Yan, router na ulit para sa smooth and seamless na look ng
perch natin. So dito guys, nilalagay ko na yung screws natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo na pag nakatayo na yung dalawang arch, yung screws, siya yung mag-hold together para yung arch natin ay laging pantay. Para mukha siyang isang buong arch. One last modification, yung base natin. Originally, fixed sana yung base, pero nirealize ko mas practical kung removable siya. That way, pwede akong gumamit ng bigger base at maglagay ng additional weight sa likod para mas stable yung arch kapag nakatayo. Bonus pa kapag kailangan i-transport, tatanggalin mo lang yung base so hindi siya masyadong matakaw sa space sa loob ng sasakyan. And finally, ayan, tapos na. So from scrap and reusable pieces of wood to a custom 3D arch para sa birthday backdrop ng daughter ko. Hindi man siya perfect, pero mas special siya para sa akin kasi ako mismo yung gumawa. Thank you for watching.